Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 24, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako usab si Gian Navarro. Mag-uban-uban ta hantod sa alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa managunang mga balita din sa tua sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod ug paghisgot-hisgot sa mga nagunang mga issue nga may labot ang lungsod. Ug sa dili pa nato sutaw na tong weather update karon Gian nga padayon pag i-contact sa atong TOC at utang tanawon ang mga front pages atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 1 billion pesos spent on Package 1, Cebu Bus Rapid Transit Pilot Test in September. Sa Sunstar Super Balita, Mrs. Giluba sa Bana, nagselos. Sa The Freeman, Bus Rapid Transit set for pilot run, a game changer after 13 years. Sa The Freeman Banat News, asawa gipatay siyang bana tugod sa selos. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos gets 1% cut in tariff talks with Trump. Sa The Philippine Star, Marcos gets U.S. tariff cut by 1%. Sa Manila Bulletin, Philippines, United States reach new trade agreement. Og sa Tempo, flood nightmare. SUV dragged into Caloocan Creek, driver dead and passenger missing. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sutaw ng atong weather update ug atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nagita pa mong
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sini Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sini Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sini Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sini Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa tutulumanon nga Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang mga nagunang mga balita gikan sa CCTN News Department. Magpakisayon taon na sa ato nga kahimtang sa lakat sa panahon. Naka-standby sa Pigkasinya ang ato ang Pag-asa Visayas Head nga si Engineer Al Kiblat. Engineer Al, may buntag. May buntag usab. Ano itong pinaka-latest weather update? Doon na tayo duha ka bagyo nga gimonitor karon sud sa Philippine Area of Responsibility. Ang una kining si severe tropical storm Imong nga ganinang alas 4 sa kadlawon ang iyang nahimutangan 245 kilometers west of Bacnutan, La Union. Og doon na kani gikusgon nga hangin haduol siyang sentro nga moabot og 110 kilometers per hour ug gustiness nga 135 kilometers per hour. Nagalihok sa direksyon southwestward sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Kining mong bagyong si Imong gipaabot kini nga mulandfall ditong dapita sa Pangasinan karong gabi or sayong buntag ugma o magposibleng makaabot sa typhoon category before siya mulandfall dahil makagawas sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa hapon. O tungod niini, adunay signal number 3 nga gipapekto ditong dapita sa Pangasinan area and number 2, number 1 the rest of northern Luzon. Samtang ang ikaduhang bagyo mas layo kini kaning si Dante nga dunay kategorya nga tropical storm kaninang alas 4 sa kadlawon 790 kilometers east northeast of Itbayat, Batanes. Dunay gikusgon nga hangin adol siyang sentro nga 75 kilometers per hour o gustiness nga 90 kilometers per hour. Direksyon sa paglihok north-northwestward sa gipaspason nga 15 kilometers per hour o gipaabot kini nga makagawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. So kini mao bagyo walay direktang epekto diri sa Kabisayaan, hinuon ang habagat ni kusog tungod nining presensya sa duha ka bagyo within the Philippine Area of Responsibility nga nakapekto ditong sa tibok Visayas o ang labihang napektuhan niya ang Western Visayas nga makasinati og labihang pagpanag-om sa kalangitan inubanan sa katag ng mga pag-ulan. Samtang ang nabiling bayan sa Visayas lakip na ang mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, makasinati usab og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa mga katag ng mga pag-ulan ug usahay posible sang kusog mga pag-ulan sa panahon nga dunay severe thunderstorm nga posible kining makamugnag baha ug dahil sa yuta sa mga prone areas. Ang hangin tungod sa habagat, moderate to strong, delikado sa mga gagmayng sakyan ng pangdagat, labi na ka ng mga sakayan o mga bangka ang gigamit sa mangingisda nga atong giabisuhan nga dili muna mulawig. Samtang naa pa kining mga bagyo sa suod sa Philippine Area of Responsibility kay posibleng moabot og 2.5 meters ang gitason sa balon. Ang dagat motaog karong alas 9:57 sa buntag. Mo unas alas 5:54 sa hapon samtang ang adlaw mo salop unyang alas 6:09 sa buntag alas 6:09 sa hapon.
Ang range of temperature 26 to 32 degrees Celsius. Mao kadto ang pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan Alkiblat na buntag. Engineer Kiblat, one question lang. Gumikan kay nagkakusugman ang bagyong Dante og Emong nga nasinati dito sa Luzon. Doon na may tendency nga mag-abot ang duha og masinati ang gitawag nga Fujiwara effect, Sir Al? Hello? Hello, Sir Al? Murag na puto lang nga linya. So, mao kato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Daghang kayong salamat. Mao kato si Engineer Al Kiblat gikan sa Pag-asa Visayas, siya nga to ang Pag-asa Visayas chief. Although di man kay ta direkta nga maapektuhan gumikan sa duha ka bagyo, pero mag-amping gyapon ta. Hindi pa kusog lang ni ini ang habagat. Basta sa giingon ni Engineer Kiblat kanina, ang Western Visayas ang sagad gyud nga naapektuhan. But diri sa tuwa naka-experience ba tag mga pagdagom-dagom. Unya karon partner Gian ato ng sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, pilot testing sa first phase sa Cebu Bus Rapid Transit Project karon ng Setyembre. Na kumpleto ang ruta gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal ug 95%. Ang kasayuran ay hatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Department of Transportation ug mga local officials nga testingan ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit karong Setyembre. Kini ang resulta sa inahimong meeting nila uban ang mga ana sa transport sector nga gipaygayon sa Kapitolyo. Matud ni Transportation Secretary Vince Dizon nga ana sa 95% ang completion rate sa ruta sa BRT gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal. Laumang magamit ang mga C-bus units aron kasakyan sa mga pasahero ug suwayan usab ang mga bus station nga nimutang sa Osmeña Boulevard ug duol sa terminal. Subay kini sa pagpangita sa supplier sa mga bus gagamiton sa BRT. We will not have initially a station at the Capitol. No, while we are working with the province and the city officials for a final determination of the design and location of the station at the Capitol. Samtang gitun-an ang mamaymong disenyo sa Tucurum Bus Station at tubangan sa Kapitolyo nga pinasubay usab sa heritage laws uban sa pakigalayon sa National Historical Commission of the Philippines. Hinungdan nga giuyo na ni Gobernador Pamela Baricuatro ang neo-colonial nga matang sa disenyo. May hinumduman nga nimong dakong issue sa miyaging administrasyon sa Kapitolyo ang folia leaf design nga nakababag sa dagway sa Capitol Building. Hinungdan nga nakalapas kini sa kasamtangang mga balaod. As I said during the campaign, this is a national project. This is not a provincial project. So my goal is to be collaborative and cooperative to promote the general welfare of the people of the province of Cebu. Ubos sa pilot testing, libre ang plitihan sa C-bus aron makasakay og makaagi sa iyahang ruta sa BRT. Kuno galing magamit na sa hingpit ang Phase 1 sa BRT, usa sa mga konsiderasyon nga nakita sa mga opisyal alang sa operasyon mao ang paglambigit sa bribadong sektor ilabi na sa koleksyon sa plitihan. The twist here is that they're operated by the private sector, but the collections of the passenger is done by the government. So when you board the waiting shed, that's when you pay. That's where the government is. Once you're inside, you're paid already. Ipagkasab ni Mayor Nestor Archival nga sa August 11 mahuman ang katukuran sa unang ruta sa BRT human siya nagpakisayod sa kontraktor. At doon na hinuon siya ang mga konsiderasyon nga giduso aron dili maapektuhan ang ubang mga motorista kadugayan. All the while I look at the plans, the actual design is very short. So that's why I was asking the contractor and of course the DR engineering boom to find ways to correct it. Because if you're not going to correct it, there would be a problem when everyone is, walking at the side street and it's raining. There would be problems. So might be some accidents. Ang hinungdanon alang nilang Dizon, masuwayan na gyud ang maong mega infrastructure project sa Sugbo. Human sa 13 katuig na nga conceptualization ug pagtuon gikan pa kaniadto. After 13 long years of waiting, the people of Cebu and the people of Cebu City will be experiencing firsthand
the BRT system, at least the first phase of the Cebu BRT in 1 month's time. Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team mohingusog sa operasyon batok sa illegal parking, counterflow og sa mga truck nga matudpad, pukod ug ligid. Kanunayong pagpanakop ipatuman diya sa dakbayan. Ang kasayuran niya to di Mary Rose Sagarino. Hingusgan pagbalik sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang ilang operasyon sa nagkadayang lagda sa trapiko. Regular na nga ipahigayon sa ilang sakop ang mga operasyon batok sa illegal parking, counterflow o mga truck nga lapukon ang ligid. Giawhag ang mga driver nga magpabilin sa ilang lane kanunay mosunod sa traffic sign aron maminusan ang disgrasya. Namatikdan usab sa pangu sa team nga si Hilry Tuya nga pipila ka truck nga lapok ang ligid ang mag-agi sa kadalanan nga usa ka paglapas sa ordinansa sa syudad. Dili mo minus sa 5 ka mga truck ang giklamp sa team o pipila na ang gipasidanaan. Ang gisunod pod kanang mga counterflow nga uso kayo gihapon no, ligara gihapon hasta po ning mga trucks nato nga mogawas nga mga lapok kayo og mga ligid maghugaw-hugaw sa dalan. So mao na ako ang gi-focus pod karon. Lakip sa gipasidanaan ang magpatakag parking nga gikonsidera nga mao'y sagad obstruction sa kadalanan. Matud ni Rituya nga ang pagpahigayon og operasyon sa maong lagda sa trapiko ang usa sa iyang prioridad tungod nagbabag sa kadalanan ug makabalda sa dagan sa trapiko. Matud niya nga ang direktiba gisuportahan usab ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Police Regional Office 7 misugyot nga angayang tun-an pag-ayo sa mga magbabalaod ang tinguha ni Senador Robin Padilla nga himuon ng 10 anyos ang mahimong mapasakaan og kaso gikan sa 15 anyos pataas ubos sa bag-ong Juvenile Justice Law. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sa kasamtangan nga Republic Act 9344 kung nailangan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang edad nga mahimong nga mapahamtangan sa mga balaod mao katugan nagpangidaron og 15 pataas gumikan sa kadaghanan sa mga kaso nga naglabigit sa mga minors din ang labing bag-o katong krimen nga nahitabo sa dakbayan sa Tagum, Davao del Norte nga gipatay sa tulo ka mga tulisan ang 19 anyos nga babae sa sulod sa iyang balay. Ang mga nalabigit nagpangidaron og 17, 15 o 14 anyos nga pulos gitudlo sa mga saksi nga may naghimo sa krimen. Tungod nini gibanhaw ni Senador Robin Padilla ang pag-usab sa kasamtangan nga Juvenile Justice Law ug mohimo siya og balaod pag-ubos sa edad gikan sa 15 ngadto na sa 10 anyos ang mamahimong mapasakaan og kaso kung makahimo kining krimen. Alang kang pulis sa Colonel Kimberly Molitas ang bagong hepe sa Police Community Relation sa Police Regional Office 7 nga kinahanglan nga tun-an pag-ayo sa mga magbabalaod ang bagong gipasar nga balaod ni Padilla. Mato ni Molitas nga kung ang pag-ubos sa edad sa Juvenile Justice Law makatabang ba sa pagpakunho sa krimen, sanglit ang kapulisan igo ra nga mopatuman sa mga balaod. Si Molitas usa sa mga pulis nga gitahasan nga mohimog research sa National Capital Region Police Office labot sa krimen nga kalamigitan sa mga minors nga dili mapasakaan og kaso tungod sa ilang edad ug tuod dunay daghang insidente nga nahitabo sa Metro Manila. So yung pagsasabatas po or yung pagbabago ng batas, sana lang ay ang gawin po ng ating mga nakakataas ay aralin mabuti if it's going to be something that would be advantageous or disadvantageous, especially to our young children, no? Kasi batas po yan eh. Ang sa parte po ng police ninyo, kung mayroon pong batas, ipapatupad po namin yan. But we just hope that it will be properly studied so that when it's really put out there and signed, when we implement it, it will be justice for anyone involved, specifically with that law. Gitugan sa police official nga sa Tibok Kalibutan ng Pilipinas na lang ang dunay taas nga pangidaron sa juvenile law. Sanglit ang uban nga mga nasod sama sa North America, South America ug sa Europe, 7, 8 nga tuna sa 12 anyos ang dili mamahimong pasakaan og kaso. Alang kang Molitas, ang 10 anyos pataas mo'y angayan nga edad nga pasakaan og kaso apan kinahanglan gyud kini nga tun-an pag-ayo sa mga eksperto. No, because around the world, we are in fact the only country that has 15. Most of the countries are 8, 10. You can look at this. This exists. These laws exist in Europe, US, even in Latin America. They go as far as 8 years old and they can convict a child. So mataas po talaga yung sa atin. I know this because I also did research on this. When the first proposal
proposal to lower the age was put out at the National Capital Region. So nag-consult po sila sa amin. So alam ko po na yung batas ng ibang bansa mas mababa pa kaysa sa atin. 10 is already parang median na siya. The other countries would have 7, 8, 12, yes po. Diago Pino ni Moritas ang gihimo sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office nga dunay programa sa mga minor nga kini mao ang Children Haven. Sukad nga gipatuman ang mao nga programa daghan sa mga badlungon nga mga bata sa Carbon ang nadisiplina pinagisaabag sa mga stakeholders nini. Tinguha niya nga himuon kini nga matang sa programa region-wide tungod kay mausab kini ang iyang gihimo dihang siya pa ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Zamboanga. Arnold Bustamante, CCTV News. Vietnamese national og laing 11 ka mga kawani sa usa ka beauty clinic nga gironda ni Baguhay lang sa PRO 7 gipasaka na og kaso ngadto sa korte. Mga produkto nga gipambutang ngadto sa mga customer matud pa naghatag og peligro sa panglawas kay walay permit gikan sa Food and Drug Administration. Adunay dugang kasayuran si Arnold Bustamante. Gipasaka ng kaso sa Police Regional Office 7 ng usa ka Vietnamese national nga magitudlong at tag-iya sa Adora Beauty Clinic nga nabutang sa Sentro Maximo Building, Hacosalim Street, Barangay Cugod Central, Ramos, sa Siyudad sa Sugbo, sa kalapasan sa Republic Act 9711 kun Food and Drug Administration Act of 2009 o Republic Act 2382 kun Medical Act of 1959. Lakip na ang 11 ka mga staff niini human masuta nga migamit kini og mga produkto sa pagpainhan sa dagway nga dili rehistrado sa FDA. Mato ni Police Colonel RV Paraon Boy ang spokesperson ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga nahitabo ang pagpangronda sa Adora Beauty Clinic tungkol sa reklamo sa tulo ka mga customers niini sa diyang nabantayan nila nga walay label ang mga beauty products. Lakip na ang mga tambal nga gidapat sila nga pagpainhan sila nga mga dagway. Nasuta usab nila nga dili mga lisensyado ang mga doktor ug nurse ang muhimo sa cosmetic procedures sa mga customers nga nakahatag og kabalaka kanila. Illegal operations po, nagpo-pose sila ng significant risk, including yung life-threatening complication po. Imagine po yung mga improperly administered na cosmetic procedures at saka unregulated po na gamot na nakumpiska. So, ang top priority pa rin po ng Pro 7 is yung safety po ng community at ng mga Cebuanos po. Ibutyag ni Boyno nga ang gihimo sa PRO 7 mao ang seguridad sa publiko, ilabi na sa mga Sugboanon nga makagamit sa mga produkto sa mga beauty clinic. Nalarma ang kapulisan sa dihang ilang nasayran nga dili registered doctor o nurse aga nag-administer sa cosmetic procedure. Giangkon matod pa sa mga trabahante nga wala sila eskwela nini nga matang sa trabaho, sanglit ang ilhaga kasinatian lang o experience sa pag-asikaso sa ilaga mga customers. Delikado po talaga itong yung hindi professional yung nag-a-administer sa'yo tapos yung gamot ay unregulated, life-threatening po ito. Giawhag sa kapulisan sa Central Visayas kato mga customer sa Adora Beauty Clinic nga nabiktima nga mudangop sila nga buhatan alang sa dugang nga mga kaso ilang ipasaka. Nagtuo si Bueno nga doon na pay daghan ang nangahadlok human sila nakapainhan sa mga beauty clinic. Lakip sila nga gipangsusi sa pagkakaroon kung pila ka branch sa mga beauty clinic sa Central Visayas aron ila kining isunod sa pagronda. Gitanaw sa PRO 7 ang posibleng papasaka og dugang nga kasong anti-dummy law batok sa Vietnamese national sanglit wala nimi angkon nga siya mao na nag-iya sa mga beauty clinic apan ang mga trabahante nini siya ang gitudlo. Samtang giklaro sa kapulisan nga dali pa mamahimong nga makabalik sa ilang operasyon ang mga beauty clinic sanglit mamahimong mag-atubang kining laing nga kaso kung ila kining buhaton. Nagtuo si Bueno nga dako ang posibilidad nga manginlabot ang kagamanan sa dakbay sa Sugbo ilabi na ang Business Permit and Licensing Office tungod kay walay permit sa FDA ang mga produkto niini nga gigamit sa mga customer. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong uwahing balita, 42 anyos nga ama-ama nga gireklamo nga nilugo sa iyang 14 anyos nga stepdaughter na sikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa hot pursuit operation niadtong Lunes. Nidangop ang biktima sa kapulisan pila ka oras human gibuhat sa suspect ang krimen. Aniya ang dugang kasayuran. Nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gireklamong 42 anyos nga construction worker nga gikatahong nilugo sa 14 anyos nga babay nga anak sa iyang live-in partner sa Angasil, Barangay Mactan pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes, Hulyo 21. Ang 14 anyos nga biktima uban ang iyang igsuon nidangop sa Police Station 2 pasado alas 9 sa gabi niadtong Lunes aron ireklamo ang iyang stepfather human sa hilabti kaduha kay gayon sa maong adlaw.
Unang higayon hitabo pasado alas 4 sa hapon samtang siya natug ug nasundan kini pagka alas 6:20 sa gabi. Tungod niini nipahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug malampuson nilang nasikop ang suspect sulod sa panimalay niini. Giangkon hinuon sa suspect nga si alias Ramil nga iyang nahilabtan ang iyang stepdaughter apan sigon pa niya nga nagkasinabot sila ato sa maong higayuna. Bukat kami may nagkakabot ato, ma'am. Sabot-sabot ako karon may ato nagsabot ang kasabot may ato nya. Ito na gayuna nya. Kakuan sunod wa naman ko ana nag-ingon siya. Ingon siya nako nga di na nato usbon. Dugang pa niya nga kaupat ka higayon na kini niyang nabuhat ngadto sa anak sa iyang live-in partner. Unang higayon na hitabo ni adto pang tuig 2023. Samtang ang 50 anyos nga inahan nga usa-usab ka construction worker nibutyag nga dili siya makatuo sa maong panghitabo. Diha na lang siya makaibaw sa mga igsuon sa biktima human mitugan ang iyang 14 anyos nga anak ngadto sa uyab niini nga mao na usab ang nagpahibaw sa mga igsuon. Sigun usab niya nga ang suspect gitahod na isip amahan sa iyang 8 ka mga anak. Ilabi na gyud ang maong 14 anyos nga iyang kinamanghuran tungod kay 5 ka buwan pa kini sa dihang nagpuyo sila sa suspect. Dugang pa niya nga wa usab siya pagduda sa linihukan sa iyang live-in partner. Pernalay mo kumpanya ang kinabahuan mo. Pero wa sa gumagdahon po ba nga ay muwala siya sa mga anak kay blind sa ko kayo kay igulin ako may kay siya. May kay siya magtagad sa akong mga anak. Kaganihang buntag, nipasaka na og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa City Prosecutor's Office. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga duha ka ihap sa kasong rape pa lang ang napasaka. File sa karon, inquest is 2 counts pa lang kay considering kani siya is inquest proceeding man, meaning warrantless arrest siya, nadakpan siya right after sa nahitabo ang krimen, mo nang inquest ang proceeding, then tanaw dito ka pila na hitabo kanang adlaw para mahusa sa hot pursuit operation. Dugang pa sa spokesperson nga kung mahinumduman na sa biktima ang insaktong petsa kung kanus ang hitabo ang paghilabot kaniya ni adtong nilabay nga higayon, posible pa kining maapas aron madugangan ang ihap sa kasong rape nga gipasaka batok sa suspect. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyo nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga mga inlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. At mga mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. O partner Gian sa atong mga front pages sa Freeman o Sunstar ganina no. Makita nato nga may ipahigayon na karong September ang pilot testing sa Cebu Bus Rapid Transit. Kagahapon ni bisita si DOTR Secretary Dizon, sakto ba Dizon? Yes, naa siya mismo. Unya unsa may nitabo kagahapon adlaw sa iyang pag-inspection didto. Okay. Sa wala pa ang mismong inspection, nag-meeting una sila. Kini yung nakita ron manatong nag-meeting sila together with different stakeholders, ang mga bus cooperatives and others, kaya gilang gisgot ang mga concerns regarding sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Daghang mga consideration ang ilahang gisubay. Ilabi na kung maaabot man gani ang higayon nga fully operational na, even ang package 1 lang ang mamahimong bus nga gamiton aside from the C-bus o ang mamahimong paagi alang sa plitihan na Cristel. Mo na nga ang critical kayo ang ilahang testing karong September, wala pa definitive date kung kanus pero may bawan gyud na aron matestingan kung okay pa ba na siya nga kaning kaya pa ba na kaning nga mga operation sa Cebu Bus Rapid Transit Project, kanang effective ba kaha na siya, and kung unsa man ang mamahimong assessment diha na nila i-adjust the moment nga fully operational gid na siya with the bus units nga gamiton and then the personnel nga maoy muman alang sa maong proyekto, the driver and including ang mga mukolekta og pliti. Apil baka na silang gitun-an kung unsa ba ni mamahimo ba nga cashless ang bayranan. Total ang trabahoon na lang gyud kay nakompleto naman halos ang mga bus station. Ang adto na lang ang bus station na lang sa Kapitolyo mo na lagay kuwang. So mao na siya ang remaining 5% kay 95% accomplished naman daw. Mana nang part of 5% nga nabilin. Mo na tong sa ako ang na-report kaganiha sa atuang newscast kaning ilang gi consider magbutang man sila bus station na tubangan sa Kapitolyo pero kinahanglan kanang pinasubay gyud sa mga lagda sa mga heritage laws kay ang Capitol building mo protektado man gud na siya sa kasamtangan nga mga balaod, and then nagsabot gyud na sila together with anyway meetingan pa man nasab na sila with NHCP and kung may numduman nga sa nakalabay nga sangguniang nga pandalawigan na may mga gipagduso nga resolusyon nga diyon ta pabutangan og kanang bus station kanatubangan sa Kapitolyo kay from the past design kung sundon man gyud ang folia leaf manay wala na uyunan ni former Governor Gwendolyn Garcia na napanahon kay ilagi nakababag man sa hulagoy sa Kapitolyo, Cristel. Unya kani inig ka September nga pilot testing o dili pa ni mahuman ang sa Kapitolyo. For the meantime, wala pa bus station nga ibutang atubangan na sa Kapitolyo during the pilot testing. Unya ang pilot testing part gyud sa mani it will last for days, weeks, or sa lang ni kaadlaw sa mani? Diya pa nato na mahibaw-an kung unsa man ang mamahimong dangata na bahin ani. It would take weeks. Depende na sa mamahimong lakang gikan mismo sa habig sa gikan sa habig sa DOTR. Anyway, maghibo man sila og kung sa pagkailang technical report bahin niya na Cristel, and diyan na nila makitaan, diyan na nila mahanay. Nanatay nabasa diri sa The Freeman nga the pilot run will use 20 C-bus units to offer free rides along a test route that includes Fuente Osmeña, Cebu South Bus Terminal, and Cebu Normal University. Unya, the pilot run may last 1 or 2 months with fare subsidies under consideration following requests from Baricuatro and Archival. So, sa Cebu City ug sa Kapitolyo. Sa Cebu City ug Kapitolyo, 1 or 2 months depende na sa mamahimong dagan kung
if they think nga pwede mo continue, okay, stop lang sa. But the good news there, kanang na yung mga gamiton nga mga CBUS units, ang mga makasakay na during the pilot testing, libre makasakay. Libre ra ang plitihan. So if mo lanat ni 1 to 2 months, so ang kaning mga, for example, padong man ni IT Park no. Maka-save ganing mga commuters nato nga maka-avail sa libreng sa libre nga sakay using the CBUS. Pero gapo na remember ko na po libreng sakay nga gi-lunch. Yes, another one na sa sa DOTR na siya for the modern jeepney. Sa mga modern jeepney ni siya. Ang yang nga ruta 01K lang from Urgelia to Park Mall, and then they are contemplating and they are studying it para ilakip sa maong offer ang Talisay to IT Park nga ruta. Murag mao man jud nga mga ruta ang mga sagad or kanang sagad kaayo. Daghan kig sakay or kanang mga modern jeep nga magsinardinas ba kabantay ka? Daghan kaayo. Kanang magsuksukan jud ba? Kanang mag-abot. Mo pud anang 17B if kabantay ka ng 17B nga ruta Kulon to IT Park o any jeep nga padung IT Park kanang Minglanilla na mo jud akong mabantayan luuya bitaw sa mga pasahero nga magsigig mura nag mga sardinas bat lagi kan laging mga commuters nga nagdali tas oras ig-uli na to gusto na ta mo pauli mo pahuway so mo sugot na lang jud ta bisag sakto tag pliti magbarog ta. And then the other concern manggod ani kuan manggod especially kanang mga IT mana magyapil ang Talisay IT Park tungod manggod aning kadaghan sa mga manarbaho especially kanang sa mga from south or sige yapil na nato from northern areas in Cebu City or bisan sa Lapu-Lapu ni daghang mga muna bang manggani o galayng isla para lang makatrabaho dito sa IT Park isip pag BPO workers kada buntag raman na siya umutaas ang linya and then inig ka off peak hours paday naman sab ang ilaha nga pagpanarbaho. So going back sa bus rapid transit project gitaho man sa gagahapon no ni Mayor Nestor Archival nga ni mga something nga mga adjustments nga ilang nga gihangyo nga to sa contractor aron dili na musamot pa ang problema or dili na mahasol ang uban pa nga mga motorista, Christine. And there's kining ingani nga punto kini may nakanindot. During the meeting day kagahapon no sa ni meeting ni Secretary Dizon naa dito ang grupo sa mga modern jeepney operators. Naabtan ako ang chairman sa FCTC, si Ma'am Ellen Maghanoy. Usa sila hang mga pamasin and kung may nomduman na nato sa ato mga balita ang dunay mga maapektuhan nga mga biyahe sa modern jeepney mao ang maagian sa BRT. Mao nga namasin usab sila sa DOTR nga basin lang no sila untay tugutan nga makadagan or kuno galing medyo magka-problema man lang sa kanang gamitonon nga mga bus ay gilaor man nila nga basin sab sila og sila unay magman or magbiyahe within the lane sa BRT route Crystal. Well, anyway, padayon pa man gyapon nga pagtuon, padayon pa man ang ilang paglantaw sa mga considerations from different proposals nga giduso gikan sa managlahi nga mga stakeholders. Kay lagi they want to be a part of that mega infrastructure project. Mano to nga gipasigarbo ni Secretary Dizon nga managindi up to 13 years matistingan na nato ni ang kaniadtong konsepto ni kanhi mayor nga karon busy mayor nga si Tomas Osmeña. So kana let's look forward to that no nga pila naman lang 2 months more than 2 months na lang partner Gian and we hope nga it will be a success kay daghan-daghan ra ba jud ang nag-atang aning Cebu Bus Rapid Transit after delays mga pagon sa tawag na daghang mga delay mga pagtuon mga pundo pamulitika mga pagbabag sus daapay paingon kay kumalangan pa nagsamot mapapas gyud ng loan agreement kato sa World Bank binilyon ra ba up to September 2026. Pero since this is phase 1
phase 2 kanas man daw possible sugdan. Once nga ma-operational na ang phase 1, yan na masugdan ang pagpatrabaho sa phase 2 and phase 3 kay na-bid out naman na siya. Phase Matod 2 pa ni ang mon Secretary ng padong IT Park or phase 2 is kaning if I'm not mistaken from South Bus Terminal going to SRP. nya ang phase 3 mo Ang phase 3 mo na to ang from IT Park. IT Park. Okay. Mani ang natong subayonon. So anyway, paspas naman sa muligid ang adlaw basin maabta nag September ato na nga pagasubayon kung maabta na nato ang pilot testing. Let's see how will it run. Unya arita sa atong napamantay gamayng oras, murag na kay ganahang hisgutan padarang dapita. Gusto ka to hisgutan o kani. Ang pangutana mga tigtan-aw nato diha sa Hello Cebu may buntag Pinoy, especially sa mga nagtan-aw sa Sinin Cebu og sa Facebook Live. Kamo naana mo'y ikapusta kung galing mahinayon man ang panagsangka, makaingon batang the biggest boxing match of the year, fight of the year, fight of the century, or what, or fight of the administration, nga nung nisangput naman sa hinagitay og boxing silang Davao City Acting Mayor Baste Duterte og si PNP Chief General Torre. Siguro ato nang ipakita ang quote card kung unsa man ang ilahang binayloay sa mga gipangsulti. So, unang gibutyag ni Acting Mayor Baste Duterte, quote unquote, "If you're only brave, if you have the position, if we had the fist fight, I can take on you." Ang tubaga ni General Nicolas Torre III, "It's just a fight. Many of our citizens now are in need of help and affected by the storms and the floods. So maybe this is a very good time for a charity boxing match. We can do it on a Sunday at Araneta Coliseum." Wow, ha? Ang pangutana. Sunday. Next, that would be 27? Karong 27? Kana kung dayonon gyud na nila. Mao lang. Kana kung di gyud na dayonan. Mga nakatawan na lang ko sa balita nga giluwatan gikan nga gihimo gikan sa nga gi-issue ron sa inquirer.net kung ang maubang panagsangka kung dayonon man gyud nila may mahitabo ba nang gitawag nga Trela in Araneta? Mga nakingon ang mga Pilipino ron human nga nabutyag. Anyway, unang alang sa kasayon sa tanan no, una nang gibutyag di Baste di Acting Mayor Duterte ang maong hagit nga tukang Torre pinaagi sa iyahang vlog sa miaging gabi. Unya pagkagahapon sa hapon sa diyang gipangutana sa mga media si General Torre asking the reaction nga magsinumbagay mo na to niya gibutyag nga why not nga magsinumbagay na lang ta for the benefit of mga nabagyuhan. Ang pangutana mo. Ningon ba siya, it's okay with me if he is really serious. So, murag i-take jud niya ang challenge ni General Torre. Ang pangutana, tinuton ba ka na nila o di ba ka kutob na sa matud pa sa kraang kanta nga pirming kantahon diri sa Handurawan, kuntes sa hambog. Malagi ni nakaingon nga pastilan kung magdaog yun ang hambog pirmi no sa kadaghang mga problema diri sa Pilipinas, nabahaan na, nagkabagyo-bagyo na, nagka-problema na ta sa mga drainage system. Kay niingon ba atong sa atong before the Hello Cebu, niingon ba atong expert katong nagtabi during the Cebu Press Club katong ipasalida ganiya diri sa CCT, niingon ba atong akuang sa urban planning. Unya na pay sus na. Daghan kayog mga problema gyud as of now. Unya partner giyan ningon pagud jokingly, ningon pagud ni si General Torre nga himuon pa dyan nilang referee si Manny Pacquiao. O murag mas mo pa niya ang na-talk of the town kaysa sa katong away ni Pacquiao last week lang ba to? Last week. Pero na may mas maayo. Kung galing tinud-on gyud nila ang ilahang nga away no, actually murag aditaan kang ano. Ako dili ko nagka Pacquiao kay papahuway na nato siya. Let's give him a chance to prepare for rematch kung dahil siguro mas may hinuon himong referee si Brother Bobby Knight Inoferio. Sa mga solid tiktado sa CCTN, if you know, kay na gyud mo ang host sa TKO. Kaya kung may imagine nga kung galing tinudan ng away, may pailang gikuha nga referee si Brother Bobby Knight. Siya tig referee, siya tig boxing match. TKO
fight! Unya inikaw man og boxing match, kuno galing nga magkabunog-bunog nagduha, o at least after the boxing match, na dyan may tabong anointing. Kay mang-anoint ba yan na si Brother Bobby Knight? Good morning, Brother Bobby Knight. Kung nagtanaw mo sa ato ang programa, para may na lang aron in town, dili lang ang ilahang nga mga panglawas ang mahil, basin mahil sab ang ilang mga hunahuna. Mao na. Kay ganong like sa karon nga dili lang baya ang Luzon, Visayas, kitag ang whole Philippines nag-struggle pa ta karon sa padayong mga sunod-sunod nga mga bagyo, unya didto ang mga kaigsunan naton sa Luzon, naglisod na sa mga pag-evacuate, nanginahanglan nag mga pagkaon, unya kani sila hinuon nga kanang nasa authority ba na yung mga power niya ingani pa ilang kana bitong kuan man gud siya partner giyan kanang makakuha siya attention sa tao ba. So kanong patulan pa man jud ing mga ingon ani nga mga issues nga for now pwede mag-focus lang sa ta sa kung unsa may kinahanglan gyud i-priority. Napapudto katong kay Presidente Marcos sa kato iyang mga pagbutang og mga unsa ni tariff. Di katong mga ano ba sa SONA. Oo, pagandaman pa ang SONA karon pagid ng Lunes. Pero to give the context ani ha, basin mangutan mo ganong naghinagitay ba no gasinong bagay tungon lagi mga masabtan na nato nga ingana na lang ang gibati ni acting Mayor Baste Duterte tungod kay nabalhog hantod karon nabalhog mangyud sa ICC dito sa The Hague sa the Netherlands si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung may numduman na nato sa dihang CIDG chief pa si General Torres, siya man ang kung ato may numduman na siya ang nangunay sa pag-serve sa arrest warrant ngadto ni kanhi Presidente Duterte. Nga ang update karon sa interim release gi-suspend una sa mga defense, if I'm not mistaken, gikan sa ICC they na approve man to a motion to suspend lang una ang ilahang pag-decision sa aron subayon ang petition kung tugutan ba for interim release si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Manato nga nasabtan na ako nga naluwatan hinuon niya ang maong hagit tungod kay isip anak man lagi sa kanhi Presidente and then ilag yung gipanalipdan nga ang syempre family, it's a family matter, di ba? Kitsabay di maapektuhan gani kung ang sakop sa pamilya gani ang maapektuhan. Hinungdan nga giabibahan na lang hinuon sa katawhan ang ingani nga mata nga sa hagit nga magsinumbagay. Panigingon nato nga pahita no kuno galing tinod-on makiyon kog aba magaling. Tinod-on punto nila ilang unsa tawag charity match. Kay itabang nila sa mga nabiktima sa baha. Ani na lang ang ako na lang nga siguro pwede na ko nga ma-assess ani no. Una na nga makahimo og bisag unsa mga hagit or mga muluwat og mga hang kaayo nga mga punong. Una ko na siguro na sa makadaghang higayon sa ato mga opisyal. Kung una pa makahatag og unsa mga hagit or kanang una ka muluwat sa imong mga pulong nga makapasakit sa uban. Una-una gid din na sa makadaghang higayon ba? Kung nabakay tandog nga matandog nga garbo, I don't know why. Mas may pay una-una na nato sa makadagan o napaka-makakuan o kaysa lisod kay nang kung ang imong hang gipampanulti ngadto sa kaatbang, what if ang masumbalikan kag mas hang pa sa imong nga pamahayag. Malagi na all the way understand kay namang gay conflict daan partner giyan mo nang nakabuhi but atong kuan ba kinahanglan ba di iagi sa pisikalay nga is this the only way para mo kanang mapagawas inyong mga kalagot sa usag-usa you are in the power na mo'y mga unsa ni mga name magiprotektaran you are kanang gitan-aw sila sa mga tao ba si Duterte kay siya ang acting mayor sa Davao City, si General Torre ang chief PNP. Bisag giinitan sa katawhan. Sige gyapon sa siyang trabaho. Mao lagi na pangutana ani. Are they kung kita ready ba ka ta murambol o sila gyud duha ready ba ka na silang murambol? Tinud-ano ba ka nila ang mong boxing match? Na manigingon nato nga good luck na lang gyud in town. Utod kaya nga atong oras kaya alas 8:58 naman sa buntag, Cristel. Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Himsua nga pulong og kinabuhi.
sa dalan ko. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, "Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, ug himua sila nga ako mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo." Ato masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, "Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntong ini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit." Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nag-ampo karon ngadtong amo mga igsoon nga na hisalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa mong news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa atong kaubanan sa News Department, Kuya Michael, Kuya Rotel, Kuya Raymond, og dinhi sa studio si Ferdy Katubay. Pasensya na ito, medyo nag-crack. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako sab si Gia Navarro. Mag-amping kitang tanan sa kanunay, mag-ampo og labaw sa tanan. Ato ang di kita makalimot sa pagpasalamat kanunay ngadto sa Ginoo sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy.